Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, September 8, 2025. Kasama po natin, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, si paring Jonathan nasa Bulacan. Sa Bulacan, oy. Gandang umaga po. Lumalangoy sa baha. Ha? Wala, hindi marunong lumangoy. Kayo naman. Kayo naman. Marunong. Mapapanood po ang Karambola sa Aliw sa aming news website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Live tayo, Facebook at YouTube. Kung maaari po, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din kami sa nationwide, sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron po tayo Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For The Box. Good morning. Kahapon nakalimutan kong batiin yung aking matalik na kaibigan si Mon Isberto. Uy, uta nga pala. Nakalimutan ko. Hindi, naalala ko pala. Nakita lang kita ngayon, kaya gusto ko siyang batiin uli. Ay, ako, binati ko na sa chat group natin. Gano'n. Si Paring Mon. Hindi, masarap yun sa ere. Sa ere, binabati. Sir Mon, happy birthday. Sermon. Okay. Wala pa daw po si Lucian, si Deb. Ano ba yung pangalan nito? Deb. Secretary. Arsenio Balisacan. Wala pa raw silang solusyon dito sa problema ng mga magsasaka. Sobrang bagsak ng presyo ng palay. Okay? Merong, ang average po, national average, nasa 16 Palugi yun.
Pero may mga lugar daw, 16 pesos per kilo. Right. Noong Meron, isang meron, taon meron. yan, yung harvest this time, nasa 24 yan. Plus, 25. Ganon, 25. 24 something. So, ngayon ay 16. Halos 17. Pero may lugar daw na 8 pesos. Sobrang lugi yun. Depende kung anong bigas siguro, pare. Kung anong, Maski anong bigas yun, pare, sa 8 pesos. Tingin mo. Tingin mo, ha? Pero ito daw pong si Arsenio Balisacan, ang taguri dito ng media RC. Kailangan daw makakita ang economic team ng solusyon. Okay? Para dito sa solusyon, dito sa problema. Bagsak ang presyo ng palay, hindi kumikita ang mga farmers, therefore hindi magtatanim yan, therefore madadali na naman yung ating rice production. no? Nag-record rice production tayo in the first 6 months. Di ba? Tama ba yan, pare? Tama. Oo. Ang solusyon po na naisip nila, ban. Temporary ban yan, pare. Hindi yan... September 1 to end of October, 2 months. At saka sa mga well-milled rice lang yan. May sita po dyan ang mga farmers. Okay? Mas gusto na raw nila na walang ban, pero itaas ang taripa. Okay? In that way, kung sakaling magkaroon ng shortage, meron pa rin bigas. Samantalang yung ban, bakit ba nasa ban, hindi doon sa taripa yung concentration? Yung taripa yung problema. Hindi po natin problema ang pag-angkat ng bigas. Okay? Talaga naman kailangan mag-import tayo ng bigas. Para mapunan yung ating Kasi po, kulang ang ating inaani. Okay? Nasabi nga nila, nasa 4 million yan ngayon. Bakit ang pinagdidiskitahan ng gobyerno ay yung importation? Hindi ba, yung ba ang problema? Yung importation o yung taripa? So, mali ata ang strategy. Ang tinatarget. Hindi naman problema yung importation, not mo ibaban. Ang problema, yung napakababang tariff. Okay. Yan. Yan po ang... Kung nagtanong ka pa, siyempre may dahilan naman yan kung bakit ganun. At saka yung importation paano kasi... naman yung mga importer? Hindi mo... Ang ban nung importation po, magsisimula pa sa September 1. Between now and September 1, kung i-rush nitong mga... Alam mo naman mga... Ano yan mga walang pakialam yan, mga yan Di ba? Nakita na natin yan na wala silang pakialam. Bakit? Nung po nagkanda hirap-hirap, hindi naman sila nagbaba ng presyo Bagkus, windfall. Di ba? Kumita ng gusto. Di ba pwede pa rin sila mag-import? Yung pong ban na yun, ang harvest natin, ito pa yung timing. Pinag-uusapan dyan, pare. Ang timing natin dyan, end of September, October, ang harvest. Yung tanim nitong wet season. Yung wet crops po na sinasabi, yung tagulan. Marami nagtatanim ngayon. Okay, yung mararulan doon sa mga rain-fed areas. Ang harvest niyan, mga September, October. Yun yung kasalukuyang ban. Okay? Pero po yung ban na yan, September to October, yung mga in-order noong July, August, darating yan. Nung walang ban, nag-order na ng mga bigas. Pero darating yan sa harvest season. Ang sama ng timing. Ang sama ng timing, di ba? Para sa mga magsasaka. Ayun, na sinasabi nila. So, hindi po dapat ang marami factor kasi dun sa ban ng importation. Kung yun ang lalaroin mo, marami factor. Kamukha nga yung sinasabi ko sa iyo. Pwedeng tuso. Mag-import ng marami ngayon habang naghihintay na September 1. O darating yun sa harvest. Di ba? Ang daming factor na hindi mo makontrol. Samantalang yung taripa, ang inasikaso mo, uniform yan. Di
Di ba? Kahit kailan dumating yung bigas, eto, babayaran nyo 35%. Wala pa raw po solusyon itong si pinakamamahal ni paring Joel. Pero basically, yan yung short-term solution for now. For now lang yan. It's not a solution The farmers, Ako the farmer groups are nanggaling lang saying. ako sa sakahan ngayon sa Bicol. Nitong ano ba linggo to. malita Ang problema dyan? talaga doon, look, is that kailangan talaga ng tulong ng mga magsasaka sa both sa loans, suporta sa mga inputs pare, Technology kaya. technology, Know-how, pamamaraan. Yun ang kailangan nila. Thank God, merong mga cooperatives na sila nagtutulungan, pero insofar as tulong sana ng pamahalaan, DA, yun ang kailangan pare sa Wala. subsidize. Hindi hindi uniform. Hindi ramdam. Hindi ramdam. Yung mga pinsan ko, sila Pauling, sila Berate, wala namang problema yan. Sila may-ari ng lupa Pero yung mga magsasakang talaga, nagtatrabaho talaga ng lupa doon. Isang kahintok, isang tuka talaga. Hindi pa raw po nakakahanap ng solusyon ng ating economic team. Ilang taon ng problema yan? Okay? Baka useless kayo dyan. Mag-resign muna kaya kayo. Ang tagal ng problema niyan, di ba? Yang bigas, price ng bigas. It's so paakyat baba, pero mas karaniwan yung bababa siya. We hope we will be able to recommend something in the next few months. Ayun. In the next few months. Galing naman nito. Believe ko ba rito? In the next few months. Few months niya na wala nga makain yung mga nandun sa bukid. Ikaw ang nag-recommend ng tarifa. Okay? So parang ngayon, hindi na nila binabanggit yung tarifa. Meron siyang sinasabi. Variable tariffs. Pinag-aaralan daw niya yan. That's a high-tech term. Variable. Kung okay daw ba yung variable tariffs. Ayan. Para daw po maging stable ang prices ng palay. Okay. How does variable pricing work? Sorry, para sa mga ating taga-subaybay. Kahit na ako, pare. Medyo, Who the hell knows? Pare, dahil, Ito para may masabi lang tong si si RC. Hindi raw po madaling ibalik sa 35%. Bakit ang dali niyong ibinabato 15%? Ang argument niya ngayon, hindi raw madaling iakyat sa 35%. Iakyat, you mean. Ang argument niya. Kasi yun ang sabi, yan ang solusyon, hindi ban. Baka apekto sa supply ng papasok. Hindi raw madali. Pero nung from 35 to 15, napakadali. Napakadali. Ano bang klaseng pag-iisip kaya meron ito? Okay. Gravity yun, baka ibig niya sabihin. Okay. Gravity pricing, hindi variable. Hindi raw po consumers at farmers ang nakinabang dyan sa pagbaba ng tarifa. Ang nakinabang po dyan ay yung mga malalaking importer. Yung mga mayayaman na to start with, sila nakinabang dyan. Isa sa mga nagsasabi niyan yung si dating congressman, Joey Salceda. Kasi pinag-aaralan niya to to agriculture sector. Hindi raw po nakinabang. Kasi umakyat, hindi naman bumaba ang bigas dahil ang presyo ng bigas dahil doon sa pagbaba ng tariff. Last year pa yan bagkos tumaas pa ng lalo. Bakit bumaba po bigas? First half. Kasi record harvest tayo. Tapos, kaya daw nila pinili etong banon na importation kasi wala raw impacto sa inflation. So, ang binabantayan nyo, yung inflation rate. Yun lang ba? It's statistics. Yung mga technocrats yan ang binabantayan, siyempre, para inflation rate. Bakit? Nakakain ba natin? Hindi ko sinabing makakain yan. Utsa sa linang namin, hindi makakain yan, bro.
Alam niyo po yung 60-day inflation, it's a big news outside. Tinignan ko ang Straits Times. Saan niya Straits Times? Sa Singapore. Okay. Singapore World's Straits top Times. rice buyer. Bans rice import, World's top rice buyer, Philippines. Holds imports for 60 days. Yan ang headline ng Headline ba tayo, Straits Times. Pare, world top buyer tayo for an agricultural country. Hindi magandang reputasyon yun, by the way, po dyan. Na napakalaking area ng ating farmlands devoted to rice farming, and we are the top buyer of rice Sa in the world. pinanggalingan ko, hindi magandang tawag dito, nakapaskil sa t-shirt mo. Top buyer kami ng bigas, na imported rice. Yan po ang headline ng Straits Times. Okay? Ang ano po daw niyan, meron pang isa. UKR Agro Consult. Ano kaya ito UKR? Ukraine? Philippine imposes ban on rice. South China Morning Post. No, yun, sa Hong Kong yan. Hong Kong naman to. Nikkei Asia. Okay. Meaning, yung ating desisyon na yan, desisyon ng presidente. Malakas ang impact. Malakas ang impact sa market, bro. Hindi lang. Oo. Tsaka binabantayan tayo. Binabantayan tayo. Okay? Yan po yung kumbaga headline tayo abroad. Yung ban on rice importation. Sa isang banda, because of that announcement, baka bumaba ang world price ng bigas. Pero hindi yun ang concern natin. Hindi. Ang effect po niyang ban, baka ang analysis nung Nikkei Asia, nung Straits Times, at saka yung Hong Kong Standard, ano yun? South China Morning Post. South China Morning Post sa Hong Kong. Yan po mga trading centers yan. Binabantayan nila ang mga commodities. Kaya na headline tayo ron sa Singapore, Hong Kong, and Tokyo, Nikkei. Siyempre, binabantayan nila yung world prices. Impact sa international. May impact yung atin sa international. Pero dito sa local, sa local sinasabi nung mali ang timing, ganyan. Samantalang yung problema yun. So, ano kaya ang paano daw po gusto nila ng agri-group itaas ang taripa. Mas may epekto. Si Rosendoso, nagsalita na isinag. Ang sabi niya, ang problema yung tariff, hindi naman yung importation Which is correct, di ba? Sa food security pa rin, pare. Nagtatanim ba ngayon doon? Oo, sa inyo, nagsasaboy na sila doon, bro. Kasi planting season. Planting season kasi basa yung mga bukid. Pag nakita tuyo yung bukid mo, pwede kang lakaran masama tingin na sa'yo. Kailangan nagtatanim ka na. But the thing is doon ngayon, ang mga magsasaka ron gusto sana nga nila ng suporta sa gobyerno. Meron kasi ngayon mga institutional buyers lalo na sa, ang tawag doon, yung mga good quality rice. Nag-organic na sila. Of course, yung mga palayan, yung irrigation, may problema pa. So, pero gusto nilang pumunta ron. Para mas maganda ang value. benta. Ang akin nga, yan ang magandang balita, bro. Kung sakaling magagawa natin. Yan ang impact na gusto ko i-report ng South China Morning Post. We are moving towards premium quality production, i-increase natin, hindi using new exempted technologies. yung mga special rice exempted sa ban. Yung mga Alborio, yung mga Basmati. Hindi, sa importation yan. Sa importation. Sinasabi ko local production. Okay. Ang fisheries, bagsak, sabi ng PSA. Naku, yung second quarter, bagsak daw ang ating output sa fisheries. Second quarter, mas mababa by 1 million metric tons. Hindi, mababa 1 million nung previous year,
mahigit 1 million. Ngayon, 900 something na Bakit lang. kaya? No? Ayan, hindi ko maintindihan. Kasi ako yung napuntahan ko, ang daming palaisdaan na thriving eh. But naapektuhan sila ng nakaraang bagyo. Okay. Pero tuloy pa rin. Siyempre, alam ko naman tumigil ka. At naku, ayaw Di na namin swerte yung magtanim. kumpanya ni Secretary Dar. Oo. Ano to? Junior. Ano to? Laurel. Di ba yan ang business niya, importation of fish? Sigurado mag-i-issue na naman yan ng import permits. Kasi down eh. Down ang Marami sa fisheries. mga harvest ng isda na nakita ko sa probinsya is para sa kanila, within the markets nila ng ano. At saksakan naman ang sarap, bro, pag doon talaga hinango mula doon sa palaisdaan doon. Hindi ko ma-imagine yung imported, yung yellow yan eh. Ano ba, ilado yan eh, hindi masarap yan. At saka yung mga drop yung mga isdang binibili ng mga mahihirap. Oo. Galunggong, 10% drop. Ganyan, yung tamban, 15% drop. Matindi yung skipjack, yung gulyasan, 35% drop. Yan yung mga isdang binibili. Isdang bilibili ng mahirap. Yan ang kaya nilang bilhin. Oo. Yan ang na-afford nila. Diba? Okay. Meron pong mga increase. Ang increase ay yung mga, halimbawa, tilapia. Ayan. Pagkain din na mahihirap to. Tilapia. Hindi. Merong increase yan. Pero kasi, dahil saan yan eh? Aquaculture yan eh. Aquaculture. Palaisdaan yan. Well, that's what I mean naman, aquaculture. Pahirap naman talaga sa dagat dahil palayo yung ano. Alam mo ba, mga isda, merong move worldwide. Yung sinisimulan na nila ngayon, yung by year 2030. That's only what? 4 years from 4 years from now. A little more than 4 years from now. Ang gagawin nila to regenerate the ocean life, Totoo yan. sea life, 30% po ng oceans, no touch. No. Para bang ban muna ang fishing. Anything. No activity para whatsoever. paanohin natin muna, paramihin ulit natin. Sumigla. Ng isda sa dagat, sa tubig alat yan. Sa Meron dagat. po kasi sila experiment na ginawa. Yung halos mamatay-matay na portion ng dagat. Somewhere near California. Ginawa nilang no touch. Nag-regenerate Regenerate. in no time. Grabe, na-implement nila yan. No? Pagkatapos, yung marine life dyan, merong tinatawag na spillover. Kasi buhay na buhay yung portion ng dagat na yon. So maraming isda doon nag-i-spawn. Doon nanganganak and everything. Siyempre yung mga anak nila, hindi naman doon lang sa lugar na yon. Nag-ano sila ma-migrate. So Border ang laki migration. ng spillover. Nakita nila yung sa mga malaking area around that place, around that yung dagat na yon. No? Dumami ang population ng isda. Okay? So ang mga scientists, napatunayan na nila, wag mo lang galawin sandali, ang laking bagay sa... Baka kailangan gayahin na natin dito sa Pilipinas yung idea na yun. Merong area na no touch. No, lalo na yung maraming species. There will be a heavy lobbying against that. Gusto nga ng mga walang yang commercial fishermen. Fishers, yung municipal water, pati yung buksan sa kanila. Sa mga foreign trawlers Pati yung gusto nga nila pwede ba yun? Kailangan, dito nga sinasabi natin, kailangan na talaga rito kamay na bakal. Pwede ba yun? Kaya ni Dar Jr. yun. Magkamay. Yung mga rekomendasyon niya ang hihina. Import ban. Baka iniisip ni... Pero nirecommend daw niya pare yung ibalik yung tariff to 35. Palagay ko na overrule siya ng mga economic team. sinuggest niya yun. Kasama sa Hindi ban. recommendation niya, ban and
increase in tariff to 35%. Tinabla siya doon sa 35%, yung ban lang yung sinunod. Ay, mali yung desisyon na yun. Kumbaga, parang pabor na pabor sa importer yung desisyon na yun. Walang effect yung ban na yun, pare. Kasi they will just rush their orders. Ilang araw pa, pare. They have more than 20 days, 3 weeks bago ma-implement yung ban on September 1. Padre, tatanong lang kita. Theoretically, naisip ko lang. So, sabihin natin mag-ban ka, yung para sa mga isda, yung fishing, dun sa mga mga... No touch At the same zone. time, i-boost mo ang production ng aquaculture at buhusan mo para mapunan, di ba? Yung kakulangan ko sakali. That can be done, di ba? Kailangan, hindi lang that can. We must do it. Yan ang mga solusyon, bro. Basically, yan yung mga crossing the Rubicon na mga solusyon na inaantay mo mula sa mula sa DA. Wala naman sa gobyerno natin, bro. Yung mga crossing the Rubicon, ibig sabihin mga taga-subaybay. Susunugin mo na yung mga bangka na sasakyan mo pauwi dahil dito na tayo dadaan. Wala na. There's no turning back. That is what we should do. Yung pong crossing the Rubicon, si Julius Caesar yan. Yung there's a Rubicon River. Ayan. Yung paliwanag ko lang yung idiom or metaphor na ginamit ni Paring Joel. The Rubicon River, si Caesar, panahon ng Roman Empire, papunta siya ng Rome. Diba? Tama. Binabawalan siya pumunta ng Rome. Naku, dyan, dami kalaban dyan. Baka dito tayo i-ambush, baka dito Hindi tayo... yung mga dami. politiko sa Rome. Yung pati. Kasi sikat na sikat siya, nanalo sa gyera baka maging dictator Dictator. Ayan, maging emperor. Broil ka sa politika. So, he crossed the Rubicon. Wala nang balikan. Hindi natatawid tayo dyan. Ang ibig sabihin, wala nang balikan. Sinunog niya yung mga vapor nila na kung saan sila nakarating sila. Hindi na tayo makaka-atras. It's as simple as that. Papunta na tayo ng That's Rome. the kind of policy making we need ngayon sa gobyerno, bro. Lalo na sa agriculture, bro. Tingin ko, whether it's rice, meat, isda, lalong tumitindi ang pangangailangan for government intervention. Well, totoong may effect yung climate change sa atin, sa ating food production. Totoo yun. Pero hindi po ibig sabihin nun, tanggapin na lang natin yun. Kailangan, we have to do something about that. Kasi yung mga ibang bayan, kumakain pa rin naman sila ng hasto kahit may climate change. Okay? So, yun po, lumalaki ang population. Maraming mahirap. Maraming malnourished. Therefore, napakalaking lakas na argument na kailangan tuloy-tuloy ang government intervention. By the way, alam ko patapos na tayo itong segment na to. Isa pa sa probinsya, bro, growing pare, ito yung mga tao doon isa sa mga crossing the Rubicon na solusyon, tanggalin ang ayuda, pare. Talagang ituloy na ang tao magtrabaho kasi gusto naman nila magtrabaho at meron namang bigyan sila hindi ka magugutom sa probinsya, tulungan sila kumita. Tulungan sila kumita. Kaya sa bigyan ng bilang ayuda. Talaga? Bakit sila gano'n, pare? Strong, Tapos nakakausap ko. Ako marami rin ako kakilalang ganyan. Yung Ay, ayuda daw, isang buwan, wala pang hindi pa kasya sa isang buwan. Samantala ko hanap buhay. Araw-araw kakain sila ng... Maniwalat ko, hindi. Meron pa nga ako nakilala, bro. Sige, hindi agree yung kanya. Ginawa niya lagi niyong binabanggit ni Kong Jonat, pumasok siya ng processing at manufacturing na suka. Ginagawa niya mismo, pare. Tapos i-distribute niya dun sa di ba? And the guy pays taxes. He contributes to the economy. Food production din Food production yun, bro. Nakabote, pare. Hindi pang export tayo nga. Mabuti suka. Walang importer na kalaban niya. Malay mo. Bukas makalawa. Tirahin na rin ng mga trader Thailand, 8:31 ng umaga. Karambola, Aliw Channel 23. At DWIZ 882. Tayo. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Umaga po sa inyo Tuloy-tuloy pa rin daw ang pagtaas ng
importasyon natin ng agricultural goods noong June, yung latest ng PSA. At ang pinakamalaking importasyon pa rin po ay cereals. Ano ibig sabihin niya? Bigas at saka wheat. Ano ba yung wheat sa Tagalog? Trigo. Ayan. Wheat. Mga ng tinapay. 20% ng total agriculture imports natin ay bigas at wheat. Pagkain. Okay? Ang total natin 1.5 billion US dollars. Kung i-extrapolate mo yan sa buong taon, aabot yan ng 1 trillion pesos a year ang importasyon natin ng agricultural goods. Okay? Ano po bukod doon sa cereals, pare? 20%. Ano pa ang malaking tinalon po ang importasyon ng meat. Grabe naman to. Ang laki ng itinalon, ha? Mahigit 20% ang importasyon ng meat. Isa lang explanation dito sa talon na to. Noong June, ha? Isa lang. Yung hindi naasikaso yung hog industry. Yung ASF. Kaya mataas pa po ang presyo ng baboy. Backyard farming pa rin ba rin? Isa, okay. Ang problema nito, tagulan ngayon. Lalong, paano kaya pare? Kakain pa ba tayo? Kakain pa ba tayo ngayon? Dalawang low pressure area. Ang mataan mo. Nasaan yan? Isang galing ng west. Di ba? Papuntang La Union daw to eh. Yung isa nasa loob na raw, yung isa nasa labas. Nandiyan sa La Union. Cloud cover. 3 p.m. yesterday. Kaya maulap daw po. So, Northern Luzon pa din. Meron pang isang weather system galing naman dito sa Pacific. Ibig sabihin dito sa east. Itong isa galing sa China Sea. No, galing sa west. Itong isa naman ang galing sa Pacific. Ang pangalan, Fabian. So, hindi natin sigurado kung saan pupunta yan. Wala pa daw definite na track. Wala pa. Inaabang-abangan yan. Bagyo na naman. Paano kaya? Leptospirosis po ang problema ngayon ng health result ng bagyo. Pare dyan lamang sa Quezon City. Sa bagay, mataas ang population ng Quezon City. Kaya kung marami silang cases, mas mataas yung kanilang cases ng leptospirosis. Malamang may kinalaman din yun sa taas ng kanilang population. Di ba? So, mas malaki ang chance na may mga taga Quezon City magkasakit dahil napakadami nila. Yun lamang yun. Pero, nakakatakot pa rin po. Napakarami nila at kaya, na-expose sila sa baha at lakas ng tubig. Mahigit 200 cases. Just looking yung correlation eh. Sige. Oo. Ganun na. Mahigit 200 cases. 10% death. Oo. Taas nun. 24 na raw namatay. Yeah. Mahigit 2. Ito yung mga tao siguro, kahit na ba sabi mo, ayaw lumabas ng bahay, pero kailangan lumabas ng bahay para maghanap buhay, pumasok, gano'n. Hindi gaya sa Tondo, pagka ganyan, lumalabas sila para nakawin yung mga kawad ng kuryente. Aray. Grabe naman yun, yung pinakita sa akin ng newsroom dito na footage. So, nag-aagawan. Oo, talagang parang looting. Kaya nagagalit si Jos Aldariaga at si Isko Moreno. Dahil pag ninakaw mo yan, hindi lalo kayong walang Paano kuryente. nilang nanakaw? Di ba live Binubulot yun? nila. Ewan ko, they were by the tonelada yata yun, binubunot nila talaga eh. Binubunot sa yung copper wire mula sa mga yung kawad, poste. yung poste. Bakit nila wala kuryente kaya nila ginagawa? Siguro yan? dahil siyempre live wire yun eh. Di ba yan ba yung sa sunog?
Oo, so nagkasunog kaya pinapatay. So pinatay yung ano. Nung Nung pinatay, ninakaw yung ninakaw kable. din yung kable. Mura lang naman nila mabibenta Oo yun. nga eh. Kung na-video sila, makikilala sila ng pulis. Pero wala bang Mate-trace cooler na po. heads intervene mga barangay talo na, uy, tayo rin ang apektado niya pag ninakaw natin yan, yung walang gumaganon ano. Mm. O yung barangay official, o may dumating na pulis, takbuhan sila. Pero talagang siguro naisip nila kung mga matataas na opisyal ginagawa yan, magnakaw na rin tayo. Yun ang sinabi nila. Bad example yung Bad ating mga example, government oo. official. Ay, naku. Anyway, dito daw sa leptospirosis. Leptospirosis. Gusto ko lang po paalalahanan kayo, ang mga karamihan na nagkakasakit Oo. ay mga lalaki between the age of 40 and 50. Mm. Naisip ko ano yun? Age specific ba yung sakit? Hindi po. Kasi yung mga ganyang edad, talagang lumalabas ng bahay Malabas. para maghanap buhay. So kahit baha, talaga. Susuong sa bahayan. Susuko sa baha. Ang sabi po ng city government, pag daw po lumusong kayo sa baha, kailangan magpa-check up na kayo. Free consultation naman daw. At merong medicine. Saan kaya pupunta yun? Di basta yan, hugas at alkohol lang. Pa-check Marami up bang nyo na. health center sa Quezon City? Meron naman, marami yan. Okay. Pwede na kayong pagpa-check, di ba? Sabi po ng DOH, talaga nakakamatay daw yan. Di ba yung kaso dyan sa Caloocan? Yung binatilyo, altar boy, kaya nagagalit si Cardinal David. Yung altar boy namatay. Kasi hinahanap niya yung tatay niya. Yung palang tatay niya na-pick up ng polis dahil nagsusugal ng Caracruz. Hindi alam ng mga pamilya na na-pick up, hinahanap nitong bata. Lusong na lusong sa baha. Ayun, namatay ng leptospirosis. Altar boy to. Alam ko itong kwento. Di ba? Siyempre, yung pulis, panayang hindi raw sila ang dahilan kung bakit namatay sa leptospirosis. Hindi nga yun ang dahilan, pero mali yung basta ba na pick up, ganun na lang, pick up na lang. Wala bang entitled to a phone call yun? Dapat, di ba? Yun ang, you are entitled to one phone call. Tumawag sa bahay, sa nanay mo. Kung sino man na makakapag... wala nakakaalam kung nasan siya eh. Na-pick up pala sa nagsusugal eh. Baka naman na-deny na naman ng... yung Caloocan Police, panayang... yung media naman, kamping-kampi sa police. Panayang palusot. Kawawa naman. Ang sinasabi ko, pag may na-pick up ka, dapat malaman ng pamilya na na-pick up. Di ba? You're entitled to one phone call. Ngayon, kung hindi kung walang phone, di ba dapat i-inform ng polis, pamilya? Di ba may obligasyon ng polis ng gano'n? Baka na-delay lang yung pag-inform. Teka muna, busy pa kami. Ginanon siya. You're not doing your job. Tapos ang kino-quote ng police, based on a record, hindi naman daw ganong katagal sa kulungan, bago na. Kung dinoktor nyo yung record, di ba? The fact of the matter is, hindi alam ng pamilya na pinick up nyo yan. Kung merong pang palusot outside that, wala naman kami pakialam doon. Ang issue po dito, hindi na-inform yung pamilya na hinuli nyo yan. Yun yung... Tapos namatay yung anak na altar boy, namatay ng leptospirosis. Galing, ano? Nakakalungkot. Ang solution daw po, antibiotics. Okay. Gamot dyan, sabi po ni Secretary Herbosa, leptospira yung bacteria niyan eh. Hindi lang daw po galing sa dagayan. Saan galing? Iba-iba pang hayop. Aso, pusa, baboy. Basta yung kanilang ihi ay nahahalo sa baha. No, this is the scourge of urban talaga.
urban blight, whatever. So, This is the scourge of flooding. well, hindi. Madalas nangyayari sa urban Ang problema setting. yung flooding. Oo. Sabagay, tama ka. Kahit na anong Kung syudad, walang may flooding, aso, oo. may pusa, may daga. Nakatira ka man sa subdivision. Meron talagang Lalabas ganun eh. ka. Ang difference lang natin, at saka yung mga ibang bayan na yun, hindi bumabaha ng ganun sa kanila. Okay? At kung bumaha man, madaling umagos, umuagos yung tubig, umuupa. Sa atin hindi, still water. Natili dyan. Alam mong hindi umaagos yung tubig. So, antibiotics, pero mahirap daw yung self-prescribe eh. Sabi, yan po ang advice ng DOH. So, meron talaga antibiotics panlaban dyan sa leptospirosis. Kasi bacteria yan eh. So, kayang labanan yan ng gamot ng antibiotics. Ang virus, hindi. Iba yun. Okay. Ito po, bacteria daw to. So, yung bacteria, ang hirap no ikaw mismo magde-decide anong antibiotics inumin mo. Right. So, mabuti pa raw, kumonsulta kayo. Magpa-check up ka, konsulta, re-resetahan ka, or whatever. Kung wala namang reseta yan, at least yun i-advise sa'yo. Anong klaseng, antibiotics na kailangan. Kasi po, delikado yung antibiotics, may mga yung resistance. Pag mali ang pag-inom mo, dosage mo and everything, kumbaga magiging wala nang epekto sa iyo yung gamot. Kumbaga masasanay yung katawan mo doon. Kaya nga advice po ng DOH, magkonsulta raw kayo. Marami namang health centers dyan sa Quezon City. Okay? Ang Manila, marami ring cases po. 100 plus. Mahigit ang 10 ang patay. Pare, sipin mo yun. 10 na patay. Dahil lamang lumusong sa baha. Ito yung sinasabi ni Secretary Pangandaman na inconvenience. Dami nang namamatay, ma'am Inconvenience pa lang ba yan? Crisis na to di ba? 10 lang namatay sa leptospirosis diyan sa Manila. Mahigit 100 na kaso. Sabi po nako, ang dami na naman pumapapil. Kaya kasalanan daw ni Marcos. Kailangan i-prioritize flood control. Alam ko to, pare. Yung pong flooding problem natin, maari nga na the Marcos administration did not do enough. Pero yung pong flooding problem natin, magmulat-mula pa noon. Maling-mali talaga ang ating city planning. Sabi ni Bonoan, piecemeal ang ginagawang mga flood control projects na based on political considerations. Ayun. Nangyayari dyan. Sabi ng DOST, pare, sumausaw na rin yung Department of Science and Technology tungkol dito sa issue natin ng baha. Ang susi daw po dito, yung mga waterways. Right. Pero easier said than Hindi ba basic yun? Kung silted na yung mga waterways, ang laking volume ng tubig ang hindi dumadaan dyan. Di nasaan yung tubig na yun? Nasa loob ng bahay natin o nasa kalsada. Kasi hindi umaagos doon sa mga waterways. So, ang sabi hindi po... kaya dapat magkaroon ng, I don't know, of course, allergic tayo sa mga term na magkaroon ng water SAR or isang task force na talagang malawakan from malalaking waterways gaya ng, yung Laguna Lake, yung Pasig River, Pampanga River, all the way dun sa mga estero, at yung talagang merong pondo at sila ang taga-clear ng based on science at scientific study. Walang politika, walang special request nila mayor or something o ni congressman. Kaya nga, ba't tayo binabaha di ba? Kasi right now, namamatay tayo sa yung ganyan lang yung bang pinag-uusapan, magtatag-init, o ito na naman, may darating na LPA, ayan na naman tayo. Yung sabihin, puro tayo dada. Well,
Hindi kasi ikaw na nagsabi, pare, alam na natin yung solusyon eh. Waterways eh. DOST na nagsabi niyan, hindi naman ako eh. Matagal na natin sinasabi yan eh. Baka ngayon maniwala na sila dahil DOST na nagsasabi. Di ba? Dati kasi karambola lang nagsasabi, paano? Anong malay nyo? Puro kayo mga tambay. No, puro kayo mga tambay. Ngayon po, DOST na nagsasalita rito. Sabi ng DOST, kailangan daw yung mga waterways atupagin natin. Yan ang susi daw to solve the flooding. Secretary Renato Solidum Jr. Okay? Integrated flood management starting with the watershed from the mountains. Yan. Ayan. Tapos yung mga waterways. Tapos, marami raw pong mga waterways sa atin. Hindi lamang yung silt ang problema ng waterways, pare. Uy, humabol. Galing ng Bulacan to. Laing! Kaya pala dumating. Importante yung laing. Importante. Pare, nagsasalita na si Solidum tungkol sa waterways. Papunta pa lang ako sa Bulacan mamaya. Hindi lang po yung silt. Yes. Meron daw waterways na nag-narrow na. Ano kaya ibig sabihin doon? Nilagyan na ng mga buildings yun. Buildings na yun. May development, May development na yun, bro. na yun, Mixed Brad. use, lahat. Yan. Baka ngayon maniwala na sila. Science na to eh. Oo. Department of Science and Technology. Ang best example niyan, yung kay Paren Joel na ayaw siya palakarin. Oo, ayaw kang Sa yung Baywalk, sa walk. sa Mandaluyong. Mandaluyong. Hindi siya papalakarin. Sa Barangay Hulo, ayaw kang palakarin. Best Bakit po? Hindi po, ano kondo ho yan, kaya may security guard. Nakita mo? Yun na yun. May sinasabi pa to si Secretary Solidum. I think, level-headed na. Ang problema daw natin, yung ating flood projects, flood control projects, concentrated kung sa maraming tao. Samantalang yan nag-flood, nagsisimula doon sa mundo. Yes. Anak-anak. That means coordination. Coordination. Pagkatapos gusto mo sirain yung Isipin Masunggi. mo, kunwari, yung taga Paranaque, sasabihin niya, pakialam ko, sasabihin ni Mayor Olivares sa dulong yun eh. Ito ako. Doon sa Sierra Madre. Pakialam mo dyan sa Sierra Madre. Layo-layo yan sa Paranaque. Ayun nga, yung tubig doon. Pupunta rito sa Ang gusto ko magkaroon ng swimming pool sa mga Yun. major streets sa Paranaque. Right. Kasama ng mga multipurpose arena. Arena, yan. Iba-iba raw po klase ng flooding. Yan. So, hindi one size fits all. Yes. Yung isang approach, Totoo yan. akala mo pwede sa iba. Okay? So, yung flooding, halimbawa kung nasa tabi kayo ng hill, Ayan, landslide na abutin mo siguradong dyan. flooding yan. So, kung tataniman nyo ng maraming puno yan, Yan, matutuwa pa sa inyo si Popo Lutilla. Para yun Pero may tanong ako. Eto nabanggit lang kahapon. Di ba yung Aboitiz gustong pumasok sa Pasungi? Yung windmill. Windmill, oo. Yung ba mission sa buhay ni Popo? Yun lang ang tanong kahapon. May nagtanong kasi sa akin. Oo. Kasi kinakabahan sila sa Masungi. Hindi naman. Hindi Hindi yun. naman ganon. Kasi Hindi yun ang mission niya sa hindi buhay. naman kailangan windmill lang. May solar din eh. So may solar din. So magpuputol talaga ng puno ron. Meanwhile, alam mo, may napanood akong isang documentary. Yung windmills pala na yan, it is not a big solution and all. For one, yung paggawa lang ng windmills na yan, matindi yung ginagamit mong yung footprint mo dyan, simento, langis, everything. At saka alam mo ba, paring Conrad, paring Joel, meron na ngayon windmill na yung yung maliliit. Oo. Hindi na yung mga Hindi giant. na kailangan giant yung mga na, nasa hindi, Morong. hindi. Marami na ngayon. France, Germany, Marami yung na sila. umiikot lang. Scandinavian countries. Mga maliliit lang yung. Maliliit lang. Bagay na bagay sa mga islands natin. Yes. Hindi. I-revisit Wala natin na- yun. Kasi Ang yun problema ng DOE, masyadong concentrated sa solar eh. Oo. magpuputol ka ng puno, Mag-workout. pasisimento ka dyan. Lahat daw ng magta-transport government ka ng- offices kailangan maging solar. Nakita Sabi mo ng yun? Department Yun of ang kanilang Energy. solusyon. Kasi nag-yellow alert eh. Nag-yellow alert sa Visayas. Hindi. Kailangan Kailangan government offices. solar lang. Solar na.
Yan na. May yellow alert na nga eh. Sabi pa ni Solidum, halimbawa daw sa Pampanga at saka yung Agno Rivers, ano tayo? Tayo ng tayo ng dike. Ayan, yan. Pinaliit mo na yung Yung punong-puno ng siltation, Siltation. ng mga rivers. di pinaliit mo. Anong use nung dike na yon? Di ba? Pero secretary naman, sa dredging po walang kita ka, meron din konti. Pero yung pagtayo ng dike, mas malaking kita. Mas malaki kita, Hindi ba? Oh. May ano yan, per Mas- square meter. Mas mahal po yun, secretary. Huwag nyo nang papansinin naman yun. Order mo nung Kawawa materialis naman yan. sila, congressman. Oh, Yung wala. doble kasi yan. Meron siyang konting desiltation plus dike. Dalawa yun eh. Ayun. So dalawa yung kita niya. Hindi, sa dredging, mura lang kita. Hindi, kanya rin yun eh. Kanya I-dredge mo, dadali mo kung saan. Pag bibili mo sa... May kita ka na doon. Makikita ka na Ayun. doon. Bakit hindi nila gawin yun? Gagawin nila. Hindi nga dike lang ang ginagawa eh. Hindi alam ni Sekretary yan. Sekretary Ikaw, naman eh. konti yung ano mo. Konti, Hindi complete. Doble kita. Doble kita yan, Parang boss. totoo yung mga rivers dyan sa Central Luzon. Ay, Talagang wala na, bababaw. Puno-puno ng lupa. Hindi ako bakit? may mega dike yan dati panahon ni FBR eh. Sabi ni gusto niya raw sila na mismo gumawa ng dredging. Sabi ni Secretary Bonoan. Fine. Kailan? Yan na naman tayo. Yung mga Wala naman puro mga talkies lang eh. Mabuti si Secretary Solidong pumasok na rin. Ayan ang totoong science base. Ganon? Oh, Hindi yung DNR. kasi ang workout importante yan dahil tayo talagang huling-huli na tayo pagdating sa science and technology. Oh. Meron nga Baring Conrad, kahapon kausap ko. Meron kasi yung programa para sa Luzon Economic Corridor. Okay. And one of the major activities will be our relationship with Taiwan. Kasi Taiwan, malapit Malapit lang sa yan, atin yan at lahat. There are a lot of things that Okay. are happening. So, it is a university-to-university program muna. Parang lang muna. Exchanges, students, etc. Pati yung internship para sa mga manufacturing. Pumunta daw sila sa isang eskwela. Natin, one of the best engineering schools. Kasama yung mga tiga Taiwan din. Engineering school din yan. Sinabi sa sa ating engineering school, mayroon na kami, we are working on chips, etc. Yung 40 ganun pala yun, 40 nano, whatever it is. Okay. Mga power, high Power, power. high power. Maraming yung mailalagay. Sabi ng Taiwan. Sabi ng Local. Local, 40 na kami. They believe Mas malaki. yung Taiwan. Believe yung Taiwan. Sabi, we are already at the 2. Yung pinakamaliit na 2. Ito, 40. Ibig sabihin, nagkapal pa nun. Diba? Ito, 2. Itong 2 na ito, marami ka nang pwedeng gawin to. Mas power. Galing sa Taiwan yan. Kaya sabi Lumang-luma pala tayo. 40 nga versus 2 eh. 2 nano. Ibig sabihin nun talagang grabe. Sobrang tayo liit 40. nun. Oo. Super liit yun. Ganon katindi ang Taiwan, Brad. Bakit hindi nila tayo doon kumuha ng technology? Why do Yun we na have nga. to develop our own? No, there is a program right now, kaya inumpisahan ng UP. Mabuti naman nag-uumpisa na sa UP at nag-workout para hindi lahat ng mga nando doon nang nahihirapan lang sa parking. Yung sa Cordillera region daw po, ang gusto nila mangyari, yung reforestation Ay! Matagal na ng yan. mga river systems. Matagal na yan. Kasi nga pare, mga gilid ng Oh, mga wala river na. natin, Wala ka ng puno doon. Bakit kaya? Bakit yung painuna nating putulan ng kahoy, ng puno? Di ba may programa nga sana tayo? Pwede naman ibalik eh. Oh, Naalala ko dati, yung mga sa may Antipolo. Meron- The Antipolo Hills. ang tindi niyan. Kalbo dati yan, brown. Makikita mo. Ngayon, green na green. Pwede naman. Hindi ba? Madali naman mag-generate ang forest eh. At saka sa river systems, ang usually ang workout nila, yung bamboo. Oo, right. Bamboo. Pwede. Pero malakas na yun. Panghawa. Kaya daw po matindi ang baha dyan sa Cagayan Valley
Dahil nga, yung mga river systems, Nagka- wala na Wala nang puno. kahoy. It's a nationwide issue. How long will it take Tirahin mo. for the forest to regenerate near the river systems? Ba't mayroon nga tayo Alam mo, kung nagtanim ka ngayon, in 3 years, tapos malalaki na yan. Malakas na yan. Meron nga tayong National Greening Program panahon ni Pinoy. That was how many years ago? Okay. Magbabalik po ako, Karambola. Babalikan natin itong issue na to dahil paparating na naman ang low pressure area. 9 o'clock na umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Magandang umaga. Good morning. Buenos dias. Yes. Ano pa ba? Ayan. Maya Pahabak. Yan. Naimbaga bigat. Yan. Naimbag. Sa Bicol, ano ba yan? Sa Ano Bicol, ano sinasabi? ba? Ano sinasabi sa Bicol pag good morning? Sa maayong aga eh. Maayong aga. Oo. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, sa bawat taya may kawang gawa. Yan, Tumaya na. Wala na naman nanalo. Lumalaki Laki niya. 649 at 642, wala pong panalo. Yung 649, 65 million na. Yung 642, 19.5 million. Oh, yung Wala pa. Wala pang nananalo. Yung Ultra Lotto, mahigit 3 million, 300 million. Oy, panahon na para tumaya. Panahon na. Makabili kayo ng Ferrari. Oo. Ano ba? Okay. Hindi mo naman kailangan maging congressman para... Tumaya ka sa loto, super loto. Ayos ka eh. Ayan. Ayan ang workout. May magandang balita po. Si Boy Bibo. Bibong-bibo ito eh. Bibong-bibo tong sekretary natin ng transportation. Naku, nakasakay sa bus, pare. Oo. Sana. Kita mo? Kasama si Budget Secretary Amena Pangandaman. Ba? Sumakay po ng bus dyan sa EDSA. Kanilang joint inspection ng EDSA busway. Ano yung sinasabi mo, parin Joel? Yan na! Ginalingan yung Kompleto. joint inspection. Oo, ginalingan. Buti hindi nakachaleko. Hindi, mabuti nakapasok sa bus. Kasi yung Buti sa alam tren, niya kung saan ang direksyon pag pumasok sa bus. Dati pumasok siya, sir, hindi ho dyan. Hindi ho dyan. Ano ibig sabihin hindi ho dyan? Inasinuyan siya. Yung unang tour niya, minsan yung ganyan, may mga ganun, yung politically minded, yung mahilig sa optics, yung lumulundag na lang sa, Kung saan, barrier. Okay, yan naman, papasok sa, hindi ho dyan ang lambasan, papunta sa Beirut ho dyan. Magkakaroon daw ng rehabilitation ng EDSA busway. Ano ba kailangan Anong i-rehabilitate doon? Alam mo, si sinira ata ni Miner yan. Kaya kailangan i-rehabilitate. Nasisira ba yan? Nakaset aside ka. Di ba nakaset aside isang lane? So, ibig sabihin, magbabudget itong si Amena naman, kasi kaya siya kasama. Magbabudget. Maglalagay sila hindi ng... ito yung privatized idea. Kaya nga i-rehabilitate para ipa-privatize. Hindi matutuwa. Gagastusan muna ng gobyerno. Paring Eddie Yap, matutuwa sa Tuesday Club. Matutuwa na naman sila dito. Anong i-rehabilitate mo dyan sa EDSA busway na yan? Ay, Baka station. ano station? Naglalagyan ng mas malawak na para makakonect doon sa mga sa mga babaan, sakayan at saka sa mall. Merong silang photo sa loob ng bus at merong photo doon sa may istasyon. EDSA station. Hindi ko alam kung ano istasyon to. Baka yan sa SM, SM Mall. Ang tindi Yung nito. mega- Yan palang rehabilitation. May phase 1. Phase- May phase 2. Grabe. Galing! Wow! Wow! Concentrated Phase tayo 2. rito Sa busway. sa busway. Uulitin ko, yan pong busway, abnormal yan. Ano lang yan eh. Napaka-abnormal yan.
Ad hoc Pumunta dapat. kayo kahit ano syudad sa buong mundo, kahit yung pinakamahihirap na syudad, yung sobrang backward, ang bus nasa gilid. Hindi sa gitna. Actually, Hindi sa gitna. Only in the Philippines to, ay, Brad. may kapatid ako galing Malaysia. Ano ka nang? Sabi Ano na, to? bakit nasa gitna yung busway nyo? Sana paano kayang tao dyan? At Tatawid siya. napakasimple Pagkababa niya, tatawid na naman siya. Ang napakasimple ng dahilan kung bakit ang bus nasa gilid. Dahil po ang mga tao Doon sasakay. nandoon sa gilid. gilid. Oo. Hindi naman mapapadpad sa gitna ang tao eh. Unless gusto niya magpakamatay, di ba? Hindi nyo naintindihan Oh, eh. ano? Ito, we are on the verge of a super advanced operation. Yung lola ko, Papuntay mo dyan. 90 plus, Papuntay mo dyan. lumalabas ng bahay, Paano siya pupunta sa busway? pumupunta sa supermarket. Yan. Paano mo paaakyatin ng mga napakatatarik na hagdanan dyan para pumunta doon sa gitna? Akyat, baba. Pag uwi nun, may mga dalapang pinamili sa supermarket. So, wala na yung pag-asa mag-busway. Wala mag-bus. Wala na pag-asa mag-bus. Maliksi ka dyan para sasakay ka sa busway. Yung mga Malapit-lapit ba sa buwis buhay? At ngayon, gagastusan daw natin to, phase 1, stations rehabilitation. Ayun, station. Nakita mo na station eh. Okay? Ang daming istasyon nito, pare. May legend pa na. Saan Mula Monumento, Bagong Barrio, Balintawak, Kaingin, Fernando Poe Jr., North Avenue, PhilAm, i-rehabilitate daw yung mga istasyon. Anong station ba yun? Station naman ng tren dyan eh. Nakita mo ba yung stations na yan? Ikaw Anong naman, klaseng station yan? Matanong ka. Budgetin na nga ng ni Amena pangandaman yan eh. Alam mo, gusto ko talaga sana mag-tour minsan si Secretary, Boy Vivo? Oo. Dun sa mga collectivity areas, yun dun sa Panjaki. Service Road, Bikutan, di ba yung sa Pare, may walang Alabang, Walang pupuntang media doon doon. pupunta media So, road. itong budget, 200 million phase 1. Ano magagawa nun? Kasi ang problema sa Ano collectivity ba problema sa areas mga eh. istasyon? Oh, ano ba? Ano ba talaga? Hindi, naulanan yan. Kasi ano lang eh, owning lang eh. Oo, eh. Hindi masyadong lalagyan siguro na aircon yan. So, gumawa pa daw, bida pa sa Boy Bibo rito. Gumawa daw sila ng paraan dahil wala naman talagang budget daw dyan. Oh, nakita So, mo na. nag-pool sila, tinulungan sila ng secretary, Pangandaman, para daw masimulan this year yan. O, hindi na sila makapaghintay for next year. Baka kinukulit na to nung private sector na gusto Boy, mag-take lagyan nyo out. na yun ng ano. Stasyon. Kasi daw po, sinabi ng presidente, bilisan nyo na yan. Ayun, sinangkalang pa ang presidente. Kaya gumawa siya nilang paraan, kinausap niya. Kaya pala sabay silang nag-inspeksyon. Yung pala yung ano doon. That's the point. That's the point. So, ang konsepto nito eh, parang yung mga airport din na privatization, yung gagawin muna Hindi ng ko alam kung gobyerno. anong istasyon ang Gagawin muna ng gobyerno. Anong klase Then, ng- tsaka papasok yung private sector Hindi ko para nga alam kung- pakinisin yung release. Ayan. Hindi ko alam kung anong klaseng istasyon ang gagawin eh. Kasi may istasyon na ng tren dyan. Meron na. In any of those areas, may istasyon ng tren. Yun daw phase 2, Sa south. brand new bus stations. Like what? Sa Cubao, What kind of station will that sa Paranaque Integrated. PITX? Ba't dumadaan ba doon Hindi, yung hindi busway? pupunta doon. Bakit kailangan yun? Hindi, extend eh. Parang yan yung ang MRT1 extension. Anak ng tupaw. Yan ba solusyon para sa ano? Yan ang solusyon. Integrated Para sa traffic at saka sa Hindi nga na-solve matraffic pa rin. Although, yung mga sumasakay ng bus, mabilis silang makakarating. Kung sa EDSA lang. Ang problema, hindi naman sila sa EDSA nakatira. Hindi nga, yung connectivity. Hindi nga, yung connectivity. Kaya nga sabi ko, gusto ko mag-tour sana si Secretary Boy Bibo. Oo. Doon sa mga lugar na yun. Kung saan, Halimbawa, saan nagagaling yung tao pag Lahat ba ng tao nga sumasakay ng EDSA, sa EDSA lang tayo nakatira sa EDSA. Hindi po. Nagsusumamo ko sa Secretary. Subukan mo lang. Alam ko mahirap Sobrang mag-imbita ng media concentrated dyan. sa EDSA tong si Boy Bibo na to.
Sobrang concentrated sa EDSA. Ngayon magre-rehabilitate pa. Wala palang pera yan. Ibig sabihin, hindi nakita ang pangangailangan dyan. Ngayon, When biglang they were nakita. preparing the budget. Oo. Kaya walang alokasyon yan. Ngayon nakita na. Hindi, pare. Palakas lang kay Amena to. Ma'am, bigyan mo naman kami ng budget dito. Ma'am. 200 million. Ang hinihingi ho ni parin Joel, pumunta kayo doon sa Raymondville. Para malaman kung ilang beses kayo sasakay Yeah. bago makapunta Oo. ng busway. Basta raw kahit walang pera, kailangan importante, masimulan na to. Halimbawa, parin Joel, ikaw, galing ka doon sa Bikutan. Ilang ka bago ka makapunta sa busway? Tatlong sakayan. Bago pa makarating ng Bikutan, manggagaling pa ako doon sa subdivision doon sa looban Ibig mo sabihin, ang Mali pa tingin nga ng yun DOTR dito, permanent na yung busway na Oh, yan. mukhang gano'n na nga. Permanent. Anong na yan. ibig mo sabihin? It is permanent. Right now. Bakit sila maglalagay ng estasyon? Ibig mo sabihin? Kaya nga, yun ang tingin nila. It's permanent. So talagang pagtatawanan na tayo ng buong mundo, ang bus natin nasa gitna. Yung ba gusto natin? Yun na. That's it. Hindi ba pwede ngayon ang gawin natin yung perang yan, invest mo dyan, invest mo doon sa rapid bus sa gilid na di kuryente. Hindi ba pwede yun? Pwede. Sayang yung pera eh. I-loop mo na. Per area mo na yan para maka-work Hindi out. ba pwede yun? Yun, asan ba kasi ang iyong master plan? Transportation master plan. Meron ba? The transportation master plan as far as this is concerned Hindi with nga this pala. thing is already in place. Meaning, ano yan, it is EDSA-based. It is EDSA-based with two major lines, the busway and the train. Yan ang master plan. Ito may matindi pa. Congressman Franz Pumaren. Kaibigan ko to Coach na Lasal. Siya pala ang chair ng Committee on Transport. Anong sinasabi naman ni Franz? I will make sure that the budget is received by that. Kung sasayangin lang yung pera, magtatayo ng istasyon. Hindi mo pwede iba na lang. Oo nga eh. Kung bukas ang sinabi ng mga engineering experts natin, Isasara yung EDSA. yung EDSA na busway na yan, hindi dapat yan. Tanggalin natin lahat yan, i-open up mo yung busway, dito tayo sa gilid. Kung ganun pala mangyayari bukas. Yung po ang talaga normal na takbo dyan Nasa gilid ang bus Hindi sa gitna. Bakit ba gusto natin Kasi natin ginawa yun, remedyo. Remedyo. Dahil sobrang traffic. Remedyohan natin para tuloy-tuloy yung bus. Okay. The same concept, hindi ba pwedeng sa gilid at tuloy-tuloy ang bus? Bakit nagawa yung sa gitna, tuloy-tuloy ang bus? Sa gilid, hindi magawang tuloy-tuloy ang bus. Bakit? Ang daming kotong. Pagdating sa intersection, nagtatambayan yung mga bus. Ayun. Isasara yung EDSA kasi maggagawa raw ng station across SM. Yan ang sinasabi ko. So, meron mga detour. Meron mga detour. So, nag-i-invest din yung SM? Gastos ba ng SM yun? Hindi. Yung mall, andun, pwede kang sumuso doon. SM. Yun na yun. Pwede kang sumuso ng bukas. Parang yun yung MRT-1 extension. Kung ginawa ng SM yan, lahat na lang sususo dyan sa busway. Siyempre, may billiard mall din. Ba't kami? Ba't sila lang? Hindi. Ba't ka lang? Hindi, meron ka na. Ikaw Paano na yung mga tren. landers? Ikaw na yung tren Ha? Tren na yung bilyar Ano yung trend? Sila na ba magte-take over, MRT? Hindi, yung mayroong istasyon dun sa show corner EDSA. Papuntang bilyar. Papuntang bilyar. Papuntang bilyar. Ang lupit naman nitong mga pinag-gusto. Yung bang itutuloy kaya yun? Yung isasara yung EDSA? Hello. Pag weekend, starting August, teka, hanapin ko pare. Yung nagbigay sa akin ng tip. Ano daw yan isasara kung kailan na starting. Sorry. Ano bang Kailan ba ang pagsara niyan ba, Padre? August starting August. Oo. Tomorrow. August na, ano na? Bilis Oo
Sa August daw po, isasara yung EDSA. Yung northbound. So, dadaan kayo ng Pioneer Light Vehicles, tapos San Miguel Avenue, tapos Ortigas. Maganda na kayo Tapos dyan. merong Shaw Boulevard, San Miguel Avenue pa din. Naku, grabe traffic dyan. Maganda na kayo. Lahat ng mga barangay na dadaanan nitong alternate route na ito. Pag nakaparking pa yung mga dyan sa mga kali-kali ninyo, Oo nga pala, yan. yari Oo. kayo. Sinasabi ko na sa inyo. Bakit naman? Sinabi I-clear na daw, i-clear na daw. Secretary na magpa-parking pa kayo dyan, kukunin namin kayong lahat dyan. Secretary John Vic John yan, Vic, ha? oo. Pare, mukhang seryoso. Pero meron merong pasakalya yung mga mayors. May mga may mga pwede ba Mr. Secretary may mga kalye dapat na exempted? Parking? Oo. Oo. Kasi, ang Nagpasakalye. tingin ko dyan, mamimiss nila yung kita sa parking. 50 pesos per parking kahit na ilang minuto ka lang 50 pesos. Oo. Di ba? Alam mo yung mga 50 pesos. stab Oo, gano'n. resibuhan ka pa nga. May resibo ka doon. Yung wala puhunan yun, hindi nagtayo ng building yun eh. Di ba? Yung kalsada tayo nagpatayo nun taxpayer. So within the pay grade ba ni Secretary John Vic? Yes, Sabihin definitely. niya yan, Yes. Kasi LGU. MMDA eh. yan. MMDA ito. Pare, mag-iingat ka. Hindi pwede si Ay nako. hindi siya pwede makialam. MMDA yan eh. Paano kaya yan? Sa bagay yung MMDA naglagay ng ng pininturahan yung mga Oo, pinuntukan ng mga kalye. paglalagyan ng sasakyan. Ano yung may commission ba yung MMDA sa parking fee na yun? Ito, isipin mo yan ha. Kikita sila. Hindi ko maisip anong yan eh. Anong ethics. Baka may issue ng ethics yan eh. Kikita sila pero mapiperwisyo yung mga gagamit ng kalsada na yun. Pero may kita sila. Justified ba yun? Parin Joel? Ito, may oras yan, di ba? Yung parking ban. Di, 24/7. Ang unang proposal, lahat ng kalsada sa Metro Manila, kasi saksakan na ng traffic eh. So, sa ngayon, ang pinag-uusapan ata nila, magsasubmit daw yung mga mayor ng listahan ng mga kalsada na ayaw nilang ban. Ibig sabihin, kikita pa rin sila sa parking. No. Baka meron silang specialized diesel zones na ano ba ang tawag doon? Meron silang their own unique About challenges. unique. Unique circumstances. Unique challenges. Ayan. Topography, whatever. Pare, may unique na hindi pwedeng implemented po yan dito. Yan ban sa parking. Oo. Ay, isip ko lang na doon lang sa Parañaque, bro. Ang kalsada po, kalsada eh. By definition, ang kalsada dinadaanan. Hindi pinaparkingan. Bakit kailangan may Pero alam mo, exempted? numero unong dapat tingnan nila kung saan nakalagay yung mga city hall ng bawat LGU dito sa Metro Manila. Ano yung mga nakaparking? Unique. May unique sila. Yung mga empleyado nila. Unique consideration. Lahat nakaparada ron, bro. Pucha. Eto, mayroon na naman photo. Parang nakita mo ba yung photo? Anong photo? Valenzuela City. Anong Kasama ang MMDA. Ayan, pare. Nililinis yung creek dyan sa may Kawayan River. Kaingin Creek. Nililinis. Tapos ang daming photographer. Naku, ang daming pakitang tao nito. Walang yato. MMDA with cooperation of Valenzuela City. Clean up of May Kawayan River. Grabe. Pakitang tao. Dapat noon nyo pa ginawa eh. Tsaka bago magtag-ulan, ginawa nyo na yan eh. Hindi, Diba? may darating na LPA eh. Kaya nga ginagawa na nila yan. 2 LPA daw eh. Ito na kami eh. Hindi, pero nililinis lang yung basura. Oo. Kasi wala namang panghukay. yeah. Pero kailangan i-dredge yan. Yeah. Although makakatulang yun kung makuha nila yung mga basura. Pero lubos-lubusin nyo na rin. I-dredge na. I-dredge na. Kesa puro photo op lang na ganyan.
So, ang nagpasimula daw po nito, si MMDA Chairman Artes. Siya ang nag-isip na mag-coordinate with with Give credit where credit is due. Siya ang nakapag-isip ng Pakatali- coordination. Wow, innovation yun, pare. I never thought of that. If you're a management operations guy, Talagang magaling ka nasa sa tip ganyan. of your fingertips sa mga solusyon. Ang mga ganyan, ha? Oo. You initiate coordination. Yan. Kumbaga sa chess move yan. Brilliance yan, pare. Oo. Ang daming exclamation yan. Baka 20 exclamation, brilliancy. You initiate coordination with NLEX. Yan. Sabi po kasi ng Metro Pacific, gusto nila magtayo ng catchment pond. So may parting ano ba yan? Sa... Iba-iba. Iba-iba. Oo, narinig ko na yung plano na yan eh. Para tulungan din yung mga river system. Yung mga catchment na yun, marami sila. Ang equivalent, halimbawa, 8 Olympic size swimming pools daw na tubig ang kaya nun. Okay. Kapag yun umagos doon sa... Yung catchment na yun, pwede pa nilang gamitin. Panlinis-linis ng kalsada, pang dilig-dilig. Hindi ka nakukuha sa fire hydrant. Ayan, yun ang plano. Kaya, nag-initiate ng coordination si MMDA Chair. Yan ang maaasahan natin mga solusyon. Ano yung aprobado kaya nila yung pagsara ng EDSA? Tingin ko. Oo, may go signal yan. Pwede na po. Okay. Yung tungkol naman doon sa bumagsak na tulay, doon sa Isabela, di ba napakatagal na nito? May 1 billion po ang ginastos ng gobyerno dyan eh. Ang decision daw dyan, dati kasi ang sinisisi dyan, yung truck driver. Ngayon po may bagong development. Ang sabi po ni Public Works Secretary Manuel Bunoan kahapon, lahat daw ng opisyal na may kinalaman dyan sa paggawa niyang tulay na yan ay will remain in their positions. Hanggat wala pang kasong napafile against them. Okay. Wala naman talagang kasong hinahanda against them eh. Wala. Dahil ang may kasalanan yung driver eh. Ano ba to? Sira ba ulo na nito si Secretary? Yan yung Kabangan Bridge sa Isabela, no? Kabagan. Kabagan, Santa Maria Bridge. Hanggat wala raw po nagpa-file ng charge sa kanila before the ombudsman, they will remain in their positions. Ayun dyan ang problema sa Pilipinas. Yan yung bridge na inaugurate lang di ba? Nasira. Tapos nasira na. So, and that was paid for with ni infrastructure yan. Yan dapat yung mga lasting infrastructure. Ibig niya sabihin, hindi niya tatanggalin itong mga ito. Wala namang file non-charge. Kasi, nag-privilege speech si Senator Estrada. Jigo Estrada. Ang sinasabi ni Estrada, meron daw mga regional officers diyan, kailangan daw managot. Sila daw ang involved sa approval ng design, budget, everything. Gosh. Yan daw pong isang dekada yan bago including design and bidding and construction. Isang dekada bago na itayo yan tulay na yan. Right. Ano yun? Ganun kahirap magtayo ng tulay dito sa atin? Pagkatapos after isang dekada, nag-collapse. At kasalanan lamang ng driver. Ng driver. Bakit ka dumaan dyan? So, Tsaka finance yan ng mga pag-uutang, borrowings yan. Malaman. hindi, itong point ni Bunoan. Yung isang dekada na yun, hindi isang set ng DPWH
Officials lang. Officials. ang involved. May tawag dito. So maraming officials Minanama yan. na yan, oh. So sa dami round na yan, hindi na nila matrace. Kung naman po, hindi naman. They have a unique. Ano ba yun? They have a unique system. Which is, hindi, we civilians will not be able to fathom, pare. Hindi natin Puta maintindihan naman. yun eh. Sila lang nakakaintindi niyan. Iba-ibang officials na raw po, napakadami. May mga nag-retire na raw. O meron nang natanggal sa serbisyo. So what? Ibig sabihin, hindi na natin aalamin, wala hindi na. na natin. Kawawa naman Kumbaga, ng Pilipino. ang sinasabi ko rito, pare, sinasagot niya si Jingo Estrada, pero yung sagot niya, puro palusot. Ang sinasabi ni Jingo, kailangan imbestigahan niyo yung mga opisyal. Bakit yung driver lang ang may kasalanan? Palaging driver ang may kasalanan pag may aksidente. Pag may aksidente, sasabihin ng LTO, akin ang lisensya mo, suspended ka. Okay. Palaging driver ang may kasalanan eh. Ang hirap maging driver dito. Kahit na ba driver sweet lover, pag Pusasa na yan. palagi ikaw ang may kasalanan. Yung mga kumita sa pagpapagawa ng bridge. Tapos na yan, sinupakan sa pa si Tingkala. Estrada. Oo. Kailangan daw magbigay ng specifics. Kayo ang nasa DPWH, secretary, di ba? Kayo ang mag-imbestiga ng specifics. Ano yun? Nagsalita yung senador, kayo wala kayong gagawin. Hindi, Estrada should give specifics. Kayo nga nakakaalam dapat ng specifics dyan sa DPWH, pero ang sinisisi nyo lang, yung driver. Hindi, kasalanan ba ng driver na dumaan lang yung driver doon? Yung puntulay ang bumagsak. Hindi ba dapat ang imbestigahan yung gumawa ng tulay at hindi isisi na lamang sa driver? Kasi kung ang argument, mabigat yung inyong karga, bakit yung design nyo, yung design ng tulay na yun, o yung materyales na ginamit dyan, ay hindi kayang dalhin yung ganong klaseng kabigat na karga. Di ba? Hindi ba it stands to reason na ang tulay dapat, yung load bearing niyan kailangan di ba? extraordinaryong pinayos, bigat ba nung truck na dumaan doon? Hindi naman po kasi nakakadaan sa ibang tulay yung truck na yun Di ba? Bakit doon sa tulay na yun bumagsak? Tapos ang sinisisi nyo, yung mabigat yung truck. Hindi ba dapat ang tignan kung ayos ba yung tulay? Pero wala sarado ang isip ni Secretary Bonoan dyan Okay. So hanggat hindi raw na didemanda yan, nakakasuhan, hindi niya tatanggalin yung mga official dyan. Di okay kayo. Sarap nyo. Ayos Tuloy-tuloy ang kita nyo dyan sa DPWH. 9:31 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 18. IC News Catch Up. News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Muling pagbuhay ng Quadcom na mag-iimbestiga sa PIDEA kaugnay sa issue ng drug recycling noong panahon ng War on Drugs, ipinanawagan sa Kamara. Alamin ang detalye mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Nanawagan sa Kongreso si House Committee on Public Order and Accountability Chairperson at Manila Representative Rolando Valeriano na muling buhayin ang Quad Committee o bumuo ng isang oversight committee upang imbestigahan ang umano'y pagkakasangkot ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa mga irregularidad sa ilalim ng kampanya kontra illegal na droga na ipinatupad ng nagdaang administrasyon. Iginit ni Valeriano ang kahalagahan ng isang malalim at masusing investigasyon sa mga aligasyong drug recycling, illegal operations at tinatawag na cell bust schemes na kinasangkutan umano ng ilang opisyal at ahente ng PIDEA sa kasagsagan ng war on drugs. Ayon kay Valeriano, hindi sapat na ilantad lamang ng Kongreso ang mga pagkukulang o katiwalian, kundi tungkulin din itong magtakda ng mga batas at institusyonal na mga mekanismo upang maiwasan
maiwasan ang pag-uulit ng mga ito. Kabilang sa kanyang panukala ay ang pagsagawa ng independent at transparent investigation sa mga kaso ng drug recycling at iba pang irregularidad na may kinalaman sa PIDEA. Isa sa ilalim sa audit at inventory ang lahat ng nakumpiskang illegal na droga, kabilang ang pagsusuri sa chain of custody. Isubpina o ipatawag sa pagdinig ang mga dati at mga kasalukuyang pinuno ng ahensya at mga field agents na may kinalaman sa mga operasyon at panaguti ng mga opisyal o ahente ng pamahalaan na mapapatunayang responsable sa mga irregularidad. Nilinaw ng Manila Solon na ang hakbang ay hindi isang politika o laban sa nakaraan at kasalukuyan, bagkus ay laban para sa katotohanan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, Human Resource Management Exchange ng Philippine Army at Royal Thai Army isinagawa. Alamin ang detalye mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Magkatuwang na isinagawa ng Philippine Army at Royal Thai Army ang Human Resource Management Subject Matter Expert sa headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan ang aktibidad na ito ng Office of the Assistant Chief of Staff for Personnel, OG1 ng Philippine Army. Layo ng pakbang na ito na pahusayin ang pamamaraan at estratehiya sa pangasiwa sa mga sundalo at mga kawani ng bawat hukbo. Kabilang sa mga naging paksa ng aktibidad ang integrasyon ng mga sundalong kababaihan, mga tungkulin ng civilian human resource at pagbuo ng CHR ng mga sistema at teknolohiya sa impormasyon na magpapahusay sa bawat ikinakasang operasyon. Maliban dito, higit rin pinatatag sa event na ito ang military cooperation ng Pilipinas at Thailand. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama at naglilingkod. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal, si paring Jonathan po, ngayon na. No, ngayon na mabiyahe sa Bulacan. Lumayag! Kasi baha eh. Naglayag na! Papuntang! Baha yung pupuntahan niya, pare. Hanggang ngayon, baha daw. May mga parts. Sa Central Luzon. Gaya nakita, ang tagal bago mawala ng tubig. Bakit nga? Kasi nga, yung mga waterways ay barado. Padre, meron nag-comment nga pala dito, yung binanggit mong yung parking ban sa mga streets na metro. Kaya sinihiling yan ng mga ibang LGU na magsasabit, sinilistahan yung mga hindi pwedeng dahil may unique. Hindi dahil sa unique. Hindi pwedeng ang isang one size fits all type of solution. Sabi nila. Meron daw silang may mga lugar daw doon kasi, bro, na kailangan talaga dyan na may na-manage nila ang volume ng parking sa kanilang mga LGU. So may mga lugar na talagang sadyang inilikha yan para mapaluwag ang parking. Ano mapaluwag? Paano luluwag? Hindi, luluwag dun sa mga iba, dito sa mga ilan, masikip. Basta ito po. Kaya one size fits all. One size fits all. Dahil ang karsada is meant na daanan. Hindi po yan for parking. So, maski anong argumento sabihin nyo na anong mga katarantaduhan na one size fits all. Hindi ka taga Mandaluyong, Sir Conrad. Whatever. Ang kalsada para daanan. Hindi para maging parking. Ginagawang parking yan as a remedy. Dahil hindi kayo gumagawa ng ibang solusyon to remedy the problem of parking. Okay? Kailan ba pumasok sa isip natin yung kalsada, tinayo yan para maging parking? Hindi ba, hindi naman logical yun. And because of lack of other solutions, ginawa natin sabi solution. na nga lang nila yung para ma-justify yung may 50 pesos per parking sila sa mga lugar na yun. Yun ang malaking bagay dun yung income dyan Ito po, sabi ng presidente, nag-podcast ang presidente.
ang Pilipinas daw po will have to move away Okay. from car-centric transport mode. Yung model po natin na gusto natin di kotse. Wala naman tayong infrastructure to support that. Okay? Tama. Nakita na raw po niya sa kanyang mga biyahe yung mga lugar na sobra-sobrang traffic. Bakit? Dahil walang public transport, walang bus, walang tren, walang subway. So, kaya lahat kailangan bumili ng motorsiklo o ng kotse. Kaya lumala po ang traffic dito. Okay. Kasi car-centric tayo. So, ano po ba talaga ang magiging transport master plan? Meron ba? Kailangan siguro simulan na natin magkaroon ng transport. Kung ang kailangan po makaiwas ng kotse, ang ginawa dyan ng ibang bayan kasi yung cars, total ban ng car in certain areas. So nasolve yung traffic. Di ba? Kasi yung mga tao napilitan mag-public. Nag-public transport. Okay. Ngayon po, kailangan magkaroon ng public transport master plan. Ano ibig sabihin natin dyan? Hindi naman puro tren yan eh. Hindi naman lahat ng sulok ng Pilipinas Aabutin ng tren. aabutin ng tren eh. Ng tren. Kailangan pa rin po yung bus system. Yun ang kailangan ayusin. Isang example dyan, doon sa Madrid, lahat ng kalye dinadaanan ng bus. May mga certain number yung bus. Etong ruta ng kalye na to. Kaya pag meron kang meron kang pupuntahan, gusto mo madali, huwag yung straight bus na yun. Oo. Lilipat ka ng ibang bus. Tapos doon ka magta-transfer ka na lang. Shortcut. Kasi yung ibang bus, ibang ruta nun eh. Kung doon ka lang sumakay, paikot-ikot ka. Samantala pag sumakay ka dito, tapos bumaba ka doon, lilipat ka sa ibang number na bus, makakarating ka na doon sa iyong paroroonan. Dahil yung rota nila, pinag-aralan ng gusto. Halimbawa, gaano kadaming sumasakay from Parañaque to... So, lalagyan mo ng public bus transportation yun. Yun po ang kailangan. So, mawala tayo doon sa sobrang asa sa kotse. Asa sa kotse. Kung hihintayin naman natin na yun lahat ng tren, baka mamatay na tayo sa pollution. Sa dami ng sasakyan dito sa Metro Manila. Okay? At hindi na tayo matutulog kasi buong araw nasa lansangan na tayo sa traffic. Maaga kang umaalis sa bahay, late ka na uuwi, yung gano'n. Habang walang tren, anong solusyon? Hindi ba bus? At ayusin yung ruta ng bus sa buong Metro Manila, meron ka masasakyan na bus. Hindi na ako magkokotse pag gano'n eh. Una, hirap mag-drive. Traffic. Antokin ka sa traffic. Tapos makakaaway ko pa yung misis ko dahil bakit diyan ka dumaan? Dahil problema. Hindi ba? Pagkatapos, pag magpa-parking ka pa, ang hirap mag-parking. Uhulihin ka pa ng MMDA. Kokotongan ka pa. Gusto mo ba gusto mo ba mag-drive? Napakasarap ata nung pagsakay mo ng bus, upo ka lang at makakarating ka na doon. At tapos less traffic kasi nabawasan yung mga kotse. But in order to do that, kailangan talaga i-reform muna yung public transport system. Hindi pwedeng vision lang. Ang vision natin, we should move away for car-centric transport model. That's a good statement, pero yung para marating mo yung ganyang klaseng scenario. Asan yung action? Oo. Action ni Boy Bibo, gumastos ng malalaking pera para ayusin yung EDSA. Para bang EDSA lang ang pag-asa. Yun naman EDSA-centric ang nangyari dito sa tao. Hindi car-centric. There's a unique. May unique ang EDSA. May unique. Ayusin. Meron siyang something, palagay ko. Okay.
Akin gusto, matagal na nga natin gusto yan eh. Mawala tayo dun sa mode na puro kotse. Pero kung walang aksyon, walang public transport, master plan, hindi mangyayari yun. We will just be talking about it. Ngayon pala may guidance na ang presidente. Ayaw niya ng car-centric. Baka dapat kumilos ang DOTR towards that. Kaya na sinabi na ng Pangulo di ba? Oo. Hindi monitoring hindi yun naman naman. Hindi. Initiated. Iba, hindi monitoring. Pare. Malayo yun. Initiated ng MDED. Coordination. Coordination. Hindi monitoring. With North. Tapos, Mr. President, ang balita dito sa MMDA, naglagay na raw sila, ito na solusyon. Adaptive traffic lights. Uy. Yung adaptive, kung ang ganong volume, kung lumalaki ang volume, dito sa isang road na to, crossroad, hahabaan mo ang go. Okay. Para dumaloy ang traffic. Yun ang adaptive traffic lights. Hindi siya permanent na 3 minutes go, o 1 minute go, o 2 minutes go. Depende sa volume ng sasakyan doon. Kung malaki volume, mas mahaba. That's computerized. Digital yan. May mga sensors. Hindi yan yung all over. Hindi yan yung enforcer yung papatayin niya. Hindi. I-overrule niya yung ilaw. Hindi adaptive yun. Hindi adaptive stupid yun. Kasi kanina lang dito sa show ganun ang ginawa kanina yung sketchy pa. Inuubos mo yung yun yung solusyon Alam mo, ilan? 3. Ha? 3? 3 adaptive. Hindi pa pala, maramihan, mass-based. And then we are, sinasabi natin, malapit na tayo mag-high-income economy. Pero pag ginawa Pero ba high-income economy ganyan ng traffic? Pag ginawa nila yan sa C5, yung papasok yung may crossing dun papasok sa McKinley Hill. Wala na makakapasok sa McKinley Hill. Siyempre lahat ng highway to Siyempre lahat ng tao dadaan dyan. Lahat ng volume nandun dadaan doon. Hindi. I-overrule nung mga security ng McKinley Hill yan. I-overrule yung traffic lights. Kung may adaptive traffic lights doon, walang unique na mga walang kaliwaan doon dapat. Kasi punong-puno na yung C5. Kaya lalong napupuno dahil merong kaliwaan dyan sa McKinley Hill na yan ng Mega World. Napakalakas ng Mega World, Kaya nilang gawin yun. They are pillars of infrastructural development. Pillars. Okay, pillars. Hindi sila unique. Dave, pag-aralan mo yung mga panahon. Hindi one size fits all. Dave Gomez, one size fits all. Sabi po ng NAPOLCOM, meron daw mga general na involved sa yung sa Los Sabongeros? Sa Isabong. Sa Isabong. Napag-usapan kahapon yan. Meron pang tuloy-tuloy na Isabong. Okay. Bear daw ang mga ang hint. May kinalaman daw mga bear. B-E-R. Parang October, November, December. Tuloy-tuloy, laki daw ng kita. Ano pa sila? Merong taga Malacanang, merong taga parang North, ganon. Tuloy-tuloy para mo Isabong, hindi naman daw nawala Hindi na nga lang yung grupo ni Atong. Meron daw blessing. Ewan ko kung alam ng presidente yun. Yun lang naman yung nadampot ko. Hindi ko alam ko paano kung i-confirm. Kaya nabanggit ko lang. Sabi po ng NAPOLCOM, may mga generals na iniimbestigahan nila. Paano mo matutuntun yan, yung mga general na yan? Witness. Okay. Kasi ang senaryo, ganito yung picture na nape-paint. Ang talagang dumukot, yung mga security. Okay. Pero yung mga umupak, mga polis. Yun lang yung teorya.
Siyempre, kailangan mo na ebidensya to prove that. No? Pero para sa akin, ang mas matindi dito, pare, yung cover up. Yung cover up, hindi mangyayari yung kung walang cooperation yung mga high officials. Di ba? Alam nga naman yung mga investigador lang doon ang nag-cover up. Hindi nila kakayanin yun. Kasi mauobliga sila dahil utusan sila. Ano nangyayari sa kaso niya? Di ba? Pero kung higher official, doon nagsimula yung cover up, magiging ano yan talaga. At mula doon manggagaling yung mga moves na palabasin nyo na walang nangyayaring cover. Aha. Ayan. Meron daw pong phases, yung investigasyon ng NAPOLCOM. Yung first phase, yung mga police. Okay. Yung second phase, yung mga generals na. Siguro, nandoon na yung, ano, di ba? Nandoon na yung cover up. Pagdating doon sa general. Ang hirap naman kasing isipin na general pa yung bumaril eh. Oo, hindi naman. Di ba? Para sa akin siguro yung ano na yun, yung sa tawag nito, yung sa cover up na yung general. Pero may mga categorical denials, di ba? Ano daw? Sino ba yun? Si isang general na ano? Estomo ba yun? Estomo, oo. Hindi lang naman siya under investigation. Hindi lang. Meron pa mga iba eh. Ngayon, tinatawag na raw pong reckless ang investment ng GSIS. Naku, ayan na pare. Mukhang the writing is on the wall. Inabot na siya. Hindi, si Risa Ontiveros, nag-privilege speech. Inuupakan yung DG Plus na investment. Mahigit 1 billion. Inilagay sa pasugal. Ang sabi ni Risa, pare, ang government officials nga, government employees, ni tumungtong. Bawal tumungtong sa casino. Sa casino. I remember, Pagkatapos yung kanilang pension fund, inilalagay yung pera nila sa pasugal. Ano ba iniisip nitong GSIS na to? Tapos, ang matindi pa ron, laki ng lugi. kaya reckless ang ano yung Kaya reckless, 65 pesos per share. Bumagsak sa 13 pesos per share. Ang binabakbakan naman ngayon yung issue ng ombudsman, yung Alternergy ni dating Energy Secretary Vince Perez. Dahil nag-invest din dyan. Yung mga senador, yun ngayon ang pinapansin. Meron bang prudence daw? Prudence ba? Makikita natin. Kasi pag pension fund, other people's money, maingat ka dyan. Yung po ibig sabihin ng prudence. Siyempre. Bakit mo ilalagay sa medyo delikado? Siyempre, punta ka doon sa medyo sigurado. Ang tawag dyan yung blue chips. Ang blue chips po, ang definition niyan, nagdi-declare ng dividend. Na kumpanya. Blue chip. Walang ibang definition ng blue chip kundi dahil sa ganda ng kanyang business, kaya niya magbigay ng dividendo sa mga stockholders. Okay. Kung hindi nagbibigay ng dividendo yan, hindi blue chip yan. Bakit mo ilalagay doon yung pera ng mga pensioners? So, ang sinasabi po ng mga senador ngayon, yung salitang prudence, importante yun. Pero wala sa batas yan, pare. Yung prudence. Oo. Magiging maingat ka sa paggamit ang nasa ng pera. batas, ano yung mga guidelines ng GSIS para, kumbaga, to follow the principle of prudence in investments. So may mga guidelines sila, guideposts. Ang kailangan mag-invest ka sa dividend paying, kailangan mag-invest ka. May mga rules. Yung mga rules na yon, following prudence. Ang problema dito sa GSIS, inikutan yung mga rules na yun eh. Yung investment na yan. Halimbawa, yung 1.5 billion, ang investment mo, kailangan may board approval. Ginawa niya 1.45 billion lang. Para maiwasan niya yung buhuling tungkol doon. Tapos hindi dumaan doon sa committee.
may mga investment committee yan eh. Pag-aaralan mo kasi yung kumpanya, anong track record niyan? Ganyan yan. Sa bangko, matinding process yan. Okay. Ewan ko, bakit sa GSIS hindi ganon? Hindi dumaan doon sa committee na One yun. could say pare na yung sinasabi mong prudence, ngayon there are now new, what do you call this, mga strategies in financial management. Financial wizardry na ang prudence can cross over into hindi lang basta blue chip nagbibigay ng dividendo, kung hindi has a future, has a forward-looking Speculative na yan. Speculative. Hindi na prudence For yun. example, Kung ang maasa ka lang in the energy, future, it's a really alternative energy kaya for nga, the future. speculative. Or yung DigiPlus. Walang track record eh. Actually, DigiPlus, mahirap depensa. DigiPlus, nako. Mahirap depensa. Ano pa yan? Nag-invest din doon sa issue ng Speculative JG na yung Summit. ganun. JG Summit na nag-tank out din. Oo. Ibig sabihin bakit ang napansin nga nila dito. Ito lagi natin point to eh. Mukhang inadapt na rin ni Senator Hontiveros. Mukhang may pattern. Ayun. Di ba? Bakit? Sana kung minsan lang nangyari eh. Hindi eh. Paano? Kung may pattern, sadya? O hindi, o talagang inept na sa whatever. Ano may pattern? Tingin mo hindi nila sinasadya yun? Ay, hirap sabihin. Mahirap sabihin. Hirap yung pare, yung Nicolasia. Yung JG Summit. Puro ganun eh. Below 1.5. Okay, yun sadya. Yun. Iniiwasan mo yung mga ganong klaseng yung DigiPlus yun ang matindi eh. Kasi umuugong na nun yung mga issue sa online. By the way, yun, sabi ko nga mahirap depensa. Sabi ng presidente, magpapa-conference daw siya ng mga stakeholders dyan sa online para magkaroon siya ng desisyon kung anong gagawin. Meron lang akong tanong doon, parang Joel. Yung bang stakeholders, kasama po yung mga naa-addict sa online gambling? Yung mga pamilya, makaka-attend ba ng conference? O baka asahan natin yung conference na yan on online gaming para po makapag-decide ng government kung anong gagawin, ay yung may mga pasugal lang. The stakeholder. Ayan nga, dyan. Kaya nga sinabing stakeholder. Ako, ang tingin ko, meron siyang taya. Ang tingin ko dyan, yung conference na yan, na mag-a-attend dyan, yung may mga pasugal. May wherewithal do the families of those who are addicted to online gaming? Do they have the wherewithals? Alam mo ba isang famous na nalulong sa sugal, sa online? Ang balita, Willie Revilla raw. Ganon. Okay. Di ba? Nabenta raw yung yate, yung mga ganon eh. Nasobrang ito po, urban legend. Kwento-kwento lang. Pero ang point dito, okay, yung online gambling, it will not spare anybody. So yung bang conference na yun, na sinasabi ng presidente, pwedeng umattend yung mga pamilya to express their views. Hindi palagay ko, hindi. Well, unless puro mga online na may mga pasugal. Magkakaroon ka ng mga stakeholders ko noon na who benefited from this through corporate social responsibility projects na nakuha mula dun sa corporate what? Social responsibility. Ano yun? Hindi tumutugma, corporate social responsibility programs. Oxymoron yan which was funded by this oxymoron yan. Nung sinabi ko nga, nakita if you have social responsibility, wag ka pumasok sa sugal. Precisely. Ayan. Kamukha nito, naka-flood. Ayan. Diba? Ayan. Yan ang mga type ko. Yan ang mga ganon. Casual Friday na flood na colorful, pare. Sartorially responsible. Ayan. Sartorial elegance of Dennis ayan, Antinor ayan. Jr. Nandito na po. Ayan na po siya. Pero meantime, magbabalik kami next week. Po. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako po si Discuss Conrad natin next Banal. week, maanin ko lang. Nung pagpunta ko sa Bicol nito, mayroon ako nakita yung education issues doon. Mamaya. Pare maganda. Next week, pag-usapan natin Maganda yan. dyan. Education. Paborito kong topic yan. Ito, pero Ito nandito na na po siya. Ang ating award-winning Gandang broadcast lalaki. journalist. Ayos. Best dressed na naman. Best. Dennis Antinor Jr. sa
o Ronda Pilipinas!